Sa gitna ng karagatan, sa isang lugar na hindi pa natin lubos na nakikita, may isang isla. Tila ordinaryo sa unang tingin, puno ng halaman at misteryo. Subalit may kakaiba sa islang ito. Isang katotohanang bumabalot sa kanya. Hindi na muling nakabalik ang sinumang pumunta roon. Isipin mo ang mga barkong naglayag, ang mga eroplanong lumipad, ang mga taong nagtangkang tuklasin ang lugar na ito. Bawat isa naglaho. Nawala na parang bula sa tubig. Ano kaya ang sikreto? Ano ang sumpa? O baka naman may mas malalim na paliwanag? Marahil napagkakamalan lang natin ang mga bagay-bagay. Nagkakaroon tayo ng ideya na bubuo ng haka-haka. Pero ang realidad, mas komplikado pa sa ating iniisip. Ang mundo, puno ng mga palaisipan na naghihintay ng kasagutan. At ang islang ito, isang ganap na hamon. Ngayon, isipin mo ang iyong sarili. Naranasan mo na bang maakit sa isang bagay, isang lugar na tila may lihim? Sa pag-uusisa natin, nabubuhay ang ating isipan. Hinahanap natin ang sagot, pinag-aralan ang mga detalye. At sa pag-aaral na ito, mas lalo tayong nagkakaroon ng pag-asa na maunawaan ang mundo. Sa video na ito, tutuklasin natin ang misteryo ng islang ito. Susuriin natin ang mga ebidensya, iisa-isahin ang mga kwento. Hindi tayo magpapahuli sa mga haka-haka. Sa halip, hahanapin natin ang katotohanan. Handa ka na bang sumama sa akin sa paglalakbay na ito? Kung ang lahat ng ito ay totoong nangyari, ano kaya ang nangyayari sa loob ng islang ito? Bakit tila walang nakakabalik? Sa paghahanap natin sa misteryo ng isla, mahalagang balikan ang mga kwento at talaan ng mga nagtangkang puntahan ito. May mga lumayag na barko na naglaho na parang bula sa kalagitnaan ng dagat. May mga eroplanong naglaho rin na ang huling hiling ay ang pag-asa na makarating sa destinasyon. Ano nga ba ang naghihintay sa kanila? Kung ating susuriing mabuti, makikita natin ang pattern. Walang natitirang ebidensya, walang bakas ng labanan, walang bangkay. Tila ba biglang naglaho ang mga tao at ang kanilang mga sasakyan? Nagbigay ito ng malaking katanungan sa mga eksperto dahil hindi ito katulad ng mga ordinaryong aksidente sa dagat o himpapawid. Bukod pa rito, nararapat din nating bigyang pansin ang mga teorya na naglalayong ipaliwanag ang nangyayari. May mga nagsasabi na posibleng may kakaibang puwersa sa isla, isang bagay na hindi natin kayang unawain. May mga nagpapaliwanag na baka mayroon itong kakaibang enerhiya na kayang manipulahin ang espasyo at oras. Bagamat nakakabilib ang mga ganitong ideya, mahalagang tandaan na wala pa rin itong sapat na ebidensya. Kailangan pa rin natin ng masusing pagsusuri at mas maraming datos upang makabuo ng matibay na konklusyon. Hindi sapat ang haka-haka, kailangan natin ang katotohanan. Ang mga ganitong misteryo ang nagtutulak sa atin na maging mausisa. Sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsusuri, at paghahanap ng mga katotohanan, mas lalo nating mauunawaan ang mundo. Ang pag-aaral na ito ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan na masagot ang mga tanong na bumabagabag sa atin. Ngayon, isipin mo ang iyong sarili. Naranasan mo na bang mawala sa isang lugar, sa isang sitwasyon, na tila walang katapusan? Ang misteryong ito, nagtuturo sa atin na huwag mawalan ng pag-asa. Sa kabila ng kawalan ng sagot, patuloy tayong maghanap, patuloy tayong matuto. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-aaral ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kung ating pagbabatayan ang mga naging pagtuklas, tila ba ang misteryo ng islang ito ay hindi lamang nakatuon sa isang solong katotohanan. Bagkus, isa itong salamin ng ating pag-iisip, isang palaisipan na nag-uudyok sa atin na palalimin ang ating pag-unawa sa mundo. Sa bawat barkong nawala, sa bawat eroplanong hindi na nakabalik, lumalawak ang ating kamalayan sa mga puwersa na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa pagitan ng mga naganap na pangyayari, nakikita natin ang isang pattern na tila ba isang maze, kung saan ang bawat pasilyo ay nagdadala sa atin ng mas malapit sa sentro ng misteryo. Ang mga teorya, na para bang mga ilaw sa kadiliman, ay nagbibigay liwanag sa mga posibleng paliwanag, kahit na hindi pa rin natin nakukuha ang buong larawan. Pag-isipan natin ang katotohanang walang nakabalik. Ito ay hindi lamang isang simpleng kawalan. Ito ay isang paalala ng limitasyon ng ating kaalaman, isang paanyaya na laging manatiling bukas ang ating isipan sa posibilidad. Isang paanyaya na huwag matakot sa mga tanong na walang sagot, dahil sa pag-uusisa natin, nagtatagumpay ang ating kamalayan. Ang ating paglalakbay sa misteryong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng isang lugar. Sa halip, ito ay isang paglalakbay sa ating sarili, sa ating mga takot, sa ating mga pag-asa.
Sa pagharap natin sa mga tanong, sa paghahanap natin ng mga sagot, mas lalo tayong nagiging malakas, mas lalo tayong nagiging handa sa mga hamon ng buhay. Reflecting on this journey so far, natutunan nating ang misteryo ay hindi laging kailangan ng solusyon. Minsan, ang paglalakbay mismo, ang paghahanap, ang pag-aaral, ang siyang tunay na halaga. Kung ating itutulad sa isang sinulid, ang mga ideyang ating tinalakay ay nagiging isang tela. Isang telang hinabi ng pag-usisa, kaalaman at pag-asa. Sa pagtatapos ng ating pagtuklas, parang isang malawak na karagatan ang ating kinakaharap. Napakaraming misteryo, napakaraming hindi pa natin alam. Ngunit sa pag-aaral, pag-uusisa at pagtatanong, nagiging mas malinaw ang ating daan. Hindi man natin makuha ang buong larawan, ang pagtuklas ng kahit maliit na bahagi nito ay sapat na upang tayong magpatuloy sa paglalakbay na laging handang tumuklas. Ang isla, isang lugar na sinasabing mayroong misteryo na tila walang katapusan, nagtatago ng mga sekreto na tila kayang lumunod sa ating kamalayan. Ang kanyang mga alon, humahagkan sa mga dalampasigan na hindi na muling nakikita ng sinumang tumapak. Sa pagtatapos ng ating pagtuklas, hindi sapat na sabihin na ito ay isang simpleng katanungan. Sa halip, ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya na lumingon sa ating sarili, sa ating pag-uusisa, at sa ating kakayahang tumuklas. Sa bawat kwentong narinig natin, sa bawat barkong naglaho, sa bawat eroplanong nawala, nakita natin ang refleksyon ng ating sariling takot at pag-asa. Ang kawalan ng sagot, hindi dapat maging hadlang. Sa halip, ito ang nagtutulak sa atin na magtanong, mag-aral, at maghanap ng katotohanan. Ang misteryong ito, nagtuturo sa atin na ang paglalakbay mismo ay mas mahalaga kaysa sa destinasyon. Ang bawat pagsubok, bawat pagkabigo, ay nagiging hakbang sa mas malawak na pag-unawa. Sa pag-aaral natin, natuklasan natin na ang tunay na misteryo ay hindi lamang matatagpuan sa isla mismo. Ito ay nasa ating isipan, sa ating puso, sa ating kakayahang tumugon sa hindi alam. Ang katapangan na harapin ang kawalan ng katiyakan, ang determinasyon na maghanap ng liwanag sa kadiliman, ang pag-asa na makita ang katotohanan. Ito ang tunay na kayamanan na maaari nating taglayin. Isipin mo ang mga barkong naglayag, ang mga eroplanong lumipad, ang mga taong nagtangkang tuklasin ang isla. Hindi man sila nakabalik, hindi ibig sabihin na nawala ng saysay ang kanilang paglalakbay. Sa halip, ang kanilang paglaho ay naging paalala sa atin. Paalala ng kahalagahan ng pag-uusisa, ng pag-aaral, at ng pag-asa. Sila ang mga unang humakbang sa hindi alam, nagbigay ng daan para sa atin. At ngayon, tayo na ang magpapatuloy. Ang ating isipan ay ang ating sasakyan, ang ating puso ang ating kompas, ang ating pag-asa ang ating layag. Hindi tayo natatakot sa hindi alam. Sa halip, tinatanggap natin ito ng buong puso, handang tumuklas, handang matuto, handang lumago. Ang video ay magtatapos sa isang malawak na tanawin ng karagatan. Ang araw ay lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa mga alon. Sa dahan-dahan, lumilitaw ang imahe ng isang malaking mapa, kung saan ang isla ay nasa gitna. Habang naglalaho ang gabi, ang mapa ay unti-unting napupuno ng mga bituin, kumakatawan sa mga bagong tuklas at sa walang katapusang potensyal ng pag-aaral. Ang huling larawan, isang malawak na tanawin ng kalangitan at karagatan, na may isang maliit na bangkang naglalayag patungo sa malayo, na nagpapahiwatig na ang pagtuklas ay hindi nagtatapos, bagkus, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula na ngayon.